nanonood yan. Sandali lang, Jules and Hessa, may tatanong lang ako sa kanila. Guys, kumain na ba kayo? Ako din, di pa eh, pero nakita ko yung busog na ako. Yun! alam talaga ni JV na talaga makikonnect sa ating mga audience. Pero, Hessa, sobrang excited na tayo kasi syempre first time natin na gagawin to. Yes. And nasan kaya tayo ngayon? Alam nyo ba? Oo nga eh. Nasaan ba tayo Okay, ngayon? para malaman natin yan, JV and Hessa, panoorin natin ito. Welcome to University of Caloocan City! Guys, alam niyo ba na July 1, 1971 itinatag ang University of Caloocan City? Pero that time, ang pangalan pa lang nito ay Caloocan Community College. That's right, Jules. That's why 42 students pa lang naka-enroll noon. And that is why there are only 2 courses available at this time. And these are the Bachelor in Industrial Education and Bachelor's in Business Technology. Gotta go, guys! Another trivia pa nga about QCC is that dahil nga sa konti pa lang ang enrollees nila noon, ay wala silang sariling building. Sa katunayan, ang ginagamit lang nilang classroom noon ay ang PTA building ng Caloocan Science High School. After their foundation, at exactly March 25, 1975, they changed their name into Caloocan City Polytechnic College. Unfortunately, sa taon din yan ay nagkaroon ng isang fire incident sa PTA building na ginagamit na classroom sa kanilang kolehiyo. Pero dahil na rin dito ay nalipat sa Sangandaan ang location ng Caloocan City Polytechnic College. Fast forward naman tayo on the year 1996 dahil sa patuloy na pag-angat ng mga enrollees na umabot na sa mahigit 2,000. Nagsimula na rin magdagdag ng additional 106 part-time instructors ang kolehiyo. Dahil na rin dyan, they added more courses sa mga upcoming freshmen. Right, guys? Dahil na rin sa suportang ibinigay ng local government ay nadagdagan ng branches ang kanilang kolehiyo. Ilan na lamang dito ang sumusunod: Buena Park Grounds, Camarin Campus, Boctec at Tandang Sora Annexes. After 33 years, binago rin ang pangalan ng kolehiyo. But this time, pangmatagalan na! At tinawag ito ang University of Caloocan City na hanggang sa kasalukuyan ay nagde-develop pa rin in terms of buildings, facilities, and their way of educating. Siyempre, lahat ng yan ay para sa kanilang mga estudyante na mukhang ready na sa ating hamon ng diskusyon at palitan ng opinyon. Kaya naman, welcome to kasabay ng tindi ng sikat sa araw sa labas natin. Siyempre, painitin din natin ang atmosphere dito sa loob ng auditorium ng University of Caloocan City. Dahil maya-maya lamang, 2 grupo ang mapapanood nating magpapalitan ng kani-kanilang mga opinions at insights tungkol sa isang mainit na issue regarding the youth. And not only that, Jules, makakasama rin natin for today's discussion ang mga estudyante ng UCC. Ready na ba kayo, UCC, ha? Ready na sila. And I think it's safe to say na magiging masaya at interesting ang discussion natin for today. Para naman sa ating mga ka-schoolmate na nanonood sa TV at via live stream, pwede po kayo sumali sa ating discussion. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento mula sa ating social media accounts ang aming babasahin. Alright, JV and Hessa, ano nga ba ang trending na issue na ating tatalakayin mamaya? Panoorin natin ito. Uy, guys! Narinig niyo ba? Abolish daw yung Filipino subject. Oh, talaga? Totoo ba yun? Ewan ko. Alam ko na pa sure yun eh. Pre, ang hirap nga ng ginawa namin assignment eh. Kung sinama mo na lang ako, di ba? Pasensya na kasi... Uy! Ay! Basta! Uy, bro, ayos na ako. Ano? May klase pa ako. Sige na. Pasensya na. Oo, sige. JV! Uy, Hessa! Narinig mo ba yung latest news? Ano daw? Abolish daw yung Filipino subject sa curriculum. Ano? Oo! So, ibig sabihin, mag-focus na tayo sa English? Hindi naman.
Pwede naman mag-Tagalog, of course. Pero alam mo, okay na rin yan. Para naman maging fluent na ako sa English ko. Ay, na-imagine naman, di ba, kung wala ng Filipino subject, paano pa ako matututo? Kasi kailangan ko yun because I grew up in the States and I want to learn Filipino. So imagine kung wala ng Filipino. I can't learn anymore. How will I learn? So, ang ibig mo sabihin, ayaw mo ma-abolish ang Pilipino? Ayaw, syempre. Ikaw, sa tingin mo? Okay lang. Good afternoon. Okay, magandang hapon, class. Maglabas kayo ng isang pirasong papel. Yes, Miss Gonzales. Totoo ba kalisin na yung Filipino subject sa curriculum? Uy, ano ka ba? Hindi naman yun sure. Saka, huwag mo na lang pagtulan ng pansin yun. Alam mo ba, JV, na dapat sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Kayo ba, class? Gusto nyo bang maalis ang Filipino sa kolehiyo? Sinong pabor? Sinong pabor? Sino ang ayaw alisin? Okay, iba-iba ang mga gusto nyo mangyari, pero kayo schoolmates, gusto nyo bang maalis ang Filipino sa kolehiyo? Ano ang masasabi mo? At saka may na-notice lang ako sa BTR na yun, ha? I think bagay sa'yo yung maging isang Professor Jules. Ano sabihin yung mga schoolmates? Mukhang masarap turuan, syempre, ang mga UCCians. Masarap ata maging teacher dito sa university na to. Pero syempre kayo, ni JV Hesa, parang estudyante talaga kayo. Pero Hesa, abolition o pagtatanggal ng Filipino subject sa college, ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Very interesting na usapin to, Hesa, kasi syempre meron pa nga bang present need na ituro ang Filipino subject sa college? That's right, Jules. Naging divided ang opinion dito ng marami. So it'll be interesting to hear sa kanila kung ano yung mga reactions nila tungkol sa issue na ito. And especially sila yung affected dahil sila ang youth. Alright, syempre Hesa, siguro narinig nyo na ba to sa social media, sa Twitter and sa Facebook na aalisin ang Filipino in 2016? Ano ang pinaka-pulso nyo dito? Gusto nyo bang alisin? Sino ang gusto alisin? Sino ang ayaw? Okay, mixed din. Hesa, ang reaction ng ating audience. Pero syempre, this day, makakasama natin ang iba't ibang mga debating teams. Meron tayong dalawang grupo na ating makakasama ngayong araw. Sila ang pinagmamalaking debate team ng UCC. Ang unang grupo ay pabor na tanggalin na ang Filipino subject sa college curriculum. Mula mismo sa UCC main branch, sila daw ang grupong palaban. Walang uurungan, basta nasa katwiran. Let us all welcome Mark Rochelle Gestoni! Alright, ready ka na sa side mo, Hesa. Pero ito, UCC, ang ating pangalawang grupo na hindi pumapabor sa pagtanggal ng Filipino subject sa kolehiyo ay ang grupong mula naman sa UCC Congress Branch. Sila daw ang grupong Makabayan. Let us all welcome Rodel, Marjorie, and Eman. Alright, welcome to schoolmates. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa side na to? Ready na sila. And aside from our debating team, ay maaari din makisali ang ating mga schoolmates na nandito ngayon sa UCC. Kamustahin natin dyan si JV. Yes, Hesa, ramdam ko na ang excitement nila dito. Diba, UCCians? Ayun, at handang-handa na rin sila to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang tagalin ang Filipino subject sa kolehiyo. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Alright, thank you so much, JV. At syempre, sa ating pagbabalik, simula na ng ating mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. May pakialam ka! Schoolmates! At nakilala na rin natin ang dalawang teams for today sa University of Caloocan City. Ang pabor at hindi pabor sa pagtanggal ng Filipino subject sa kolehiyo. That's right, Heza. And for this segment, bibigyan na natin ng karampatang oras o minuto ang magkabilang panig. Ang unang panig ay bibigyan natin ng 2 minutes para sa kanilang first speaker. Para sa kabilang panig naman, 2 minutes din sa kanilang first speaker. At magsasalit-salitan na ang lahat ng mga speakers, bibigyan natin sila ng tigi 1 minuto. Kaya naman simulan na natin kay Gestoni. Salamat. Kami na
ang aming panig ay pabor sa pagtatanggal ng Filipino subject sa kolehiyo sapagkat ito ay nasa ilalim ng bagong GEC o General Education Curriculum na umaangkop sa K-12 program ng DepEd. Ito ay pinagtibay ng ating konstitusyon sa Artikulo 14, Section 1. Sabi doon, dapat pangalagaan at bantayan o pagtibayin ng Estado ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat ay magsagawa ng hakbang para ang lahat ay magkamit ng ganitong edukasyon. Ganon din sa Section 2, sinasabi na dapat ay magtatag at manatili at magtustos ng isang kumpleto. Hindi lamang kumpleto, sapat, hindi sobra, sapat, at pinag-isang sistema ng edukasyon. Para saan? Para sa pangangailangan ng lipunan at ng sambayanan. Sa madaling salita, ito ay programa, ang GEC ay ginawa para maging isang bago at epektibong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Yun lamang po. Alright, thank you so much, Tony, para sa unang talumpati mula naman sa pabor. Yes, pakinggan naman natin ang masasabi ni Rodel. Ayan, salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi po kailangan tanggalin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo sapagkat, una, tulad nga ng sinabi ni Ginoong Buenaventura Lumbre, ang wika ay ang ating identidad. Sa gitna ng mga puwersa ng tinatawag nating globalisasyon, ito ang magmamarka sa atin bilang naiiba sa lahat ng lahi ng mundo. Ngunit paano ito masasagawa kung sa pinakamataas na antas ng edukasyon sa ating bansa ay pinagkaitan tayong alamin, lubusang pag-aralan at lubusang maintindihan ang ating identidad at ang ating wika o ang ating wika. Tulad nga ng sinabi ni Ginang Aurora Butnag, isang pinuno ng pambansang Samahan ng Linguistika at Literaturang Filipino, ang sabi niya, sa pinakamataas na level ng edukasyon sa Pilipinas, magaganap ang intelektualisasyon ng wika upang lubusang magamit ito sa iba't ibang antas ng disiplina. Sa ginaganap taon-taon na National Achievement Test ng Departamento ng Edukasyon, nakakalungkot isipin na mababa ang nakukuhang persentahe ng bawat mag-aaral ng elementarya at sekundarya sa Filipino. Halos katumbas lamang niya ang nakukuhang persentahe ng mga mag-aaral sa siyensya. Mas mataas pa nga ang nakukuha nila sa Ingles. Ikalawa, isang malupit na katotohanan. Sa bansang Malaysia, kabilang sa kanilang kurikulum ang pag-aaral ng kanilang sariling wika. Pero tingnan natin ngayon ang bansang Malaysia. Isa sila sa mga tinitingalang bansa sa Timog Silangang Asya at isa sa mga bansa na nakikipagsabayan sa mga mauunlad na bansa sa Asya. Tingnan natin ang Japan. Isa sila, mula noon hanggang ngayon, sila ay isa pa rin sa mga patuloy na sumasabay sa agos ng globalisasyon. Ngunit patuloy na sila pa rin ay pinupokus ang kanilang pag-aaral sa kanilang wikang pambansa. Okay, maraming salamat sa inyong mga punto, Rodel. Kaya naman ngayon, Hesa, dumako tayo sa 1-minute speech ni Rochelle. Hello po. Bakit po kami pabor na tanggalin ito? Para po sa epektibong pag-aaral ng kolehiyo at para di makapag-focus sa mga estudyante sa napili nilang kurso. Alam po natin na kada units may binabayaran po tayo pag nadadagdag po yung units natin. So, bawas units po, bawas din po sa matrikula natin. Simula po nung grade 1 hanggang sa high school, nakasama na po natin ang subject na Filipino. Kumbaga, lahat po na pag-aaralan natin at may kakaroon po tayo ng kakayahan na mas lalo pa nating mapag-unlad sa taon na binigay sa atin. Naniniwala din po ako na pag nawala po ang Filipino subject sa ating kolehiyo, mas magbibigyan diin at magbibigyan po natin ng way para makapag-aral po tayo ng mabuti sa pili nating kurso. Alright, thank you so much. Rochelle. At pakinggan naman natin ang masasabi ni Marjorie.
And so, magandang araw po sa ating lahat. Bilang nasa negatibong panig, kami ay, o ako, ay hindi pumapabor na maging praktikal ang pagsulong ng CHED Memorandum na ito kung saan nagtatanggal ng Pilipino na asignatura sa kolehiyo. Unang-unang aking dahilan ay ang nagbabadyang kawalan ng trabaho ng napakaraming mga guro sa Pilipino. Tinatayang 10,000 guro sa Pilipino ang mawawala ng trabaho, maililipat sa ibang departamento o bababa ang kinikita dahil sa memorandum na ito. At ang datos na ito ay nagmula sa National Statistical Coordination Board. At ang ikalawa naman na aking dahilan ay ang kawalan ng kontribusyon sa socio-cultural na edukasyon. Ito ay sa napipintong ASEAN integration ng ating bansa sa ASEAN, kinakailangan na mapataas ang wikang Pilipino sa lahat ng antas ng edukasyon. Pagkat mahalaga ang ambag nito sa socio-cultural na edukasyon ng mga estudyanteng pupunta sa Pilipinas upang mag-aral. Ang asignatura sa wika at kultura, identidad ng Pilipinas. Okay, thank you so much, Marjorie. Ngayon naman, mabalik tayo dito sa pabor na alisin. Mapunta tayo kay Mark. Magandang araw po sa lahat. Pabor po ako matanggal ang Filipino subject. Bakit po? Mula elementary hanggang senior high school po, pinag-aaralan na po natin ang Filipino subject. Pandiwa, pang-uri, pang-abay. Yung matitipid po natin na oras sa pag-aaral ng Filipino subject, maaari po natin gamitin to sa pagtuklas sa sarili nating talento, babigyan ng oras ang pagtulong sa komunidad, at makatulong sa magulang sa paghahanap ng trabaho. Ang bagong GEC na proyekto ng CHED kasama na ng DepEd ay inahanda ang mga estudyante na sumasalang sa K-12 program nila na maging handa para magtrabaho, magkaroon ng kapasidad upang magtrabaho na. Dahil limit lamang po sa kaalaman natin na hindi naman po lahat ng nakakapagtapos ng sekundary ay nakakaabot ng college. Tama po ba? At di ba po, ang Pilipinas ay progressive country na. So, masyado na po tayo nahuhuli sa teknolohiya, sa mga technical na aspeto. Kaya mas maigi po sana, mas maging develop po tayo. Thank you, Mark. Okay, last speaker natin, Hesa. Yes. At pakinggan naman natin kung ano ang masasabi ni Emma. Ayun, maraming salamat. Magandang araw mga kapwa ko, scholar. Unang-una, walang mali na makikisabay tayo sa pagkakaroon ng pagbabago in terms of educational system sa buong mundo. Ang mali dito ay kakalimutan natin yung kahalagahan ng wikang Filipino. Diba, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Paano natin masisiguro na tayo pa rin ang magiging pag-asa ng bayan kung tayo mismo ay hindi alam kung ano ang kahalagahan ng wikang Filipino? Oo, tama yung sinabi mo kanina na simula elementarya hanggang sekundarya ay pinag-aaralan na natin ang asignaturang ito. Ngunit, sapat ba na napag-aralan na ng iilang mag-aaral sa ating bansa ang asignaturang Filipino sa elementarya at sekundarya? Katulad ng sinabi ng aking kagrupo kanina na si Rodel, ang pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral ng isang mag-aaral ay sa kolehiyo. Dahil dito, mas natlilinang yung kaalaman at kakayanan ng mga mag-aaral. Paano na lamang yung mahigit kumulang 10,000 mga profesor at guro na mawawalan ng trabaho kung ito ay i-abolish ng CHED? Ito yung pinaka hindi natin gusto, kaya naman kami ay naniniwala na hindi nararapat na tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kurikulum ng kolehiyo. Alright, thank you so much, Eman. Okay, narinig na natin kung ano yung mga opinion ng dalawang grupo dito. At kamusta rin naman natin ang mga schoolmates natin dyan na kasama ngayon ni JV. At heto nga, Jules and Hesa, may kani-kanila talagang opinion ng ating mga ka-schoolmates. So magtatanong tayo, sino may mga comments dyan? Ayan, so ito si ate. Hi ate. Ay, wait lang. Alam mo ba, Jules and Hesa, meron lang ako napansin dito sa University of Caloocan City, no? Na ang gaganda pala ng mga babae dito. Wow! Diba? So ayun, ate, what's your name? Michelle po. Michelle. From what course? Marketing Management. Nasaan yung mong marketing dyan? Ayan. So ano pong ating comment sa ating issue for today? Tanong lang po. Bakit kailangan mong tanggalin yung asignatura ng Pilipino kung alam mo naman sa sarili mo na Pilipino ka? Alright. So meron ba tayong mensahe dyan? May sagot ba tayo? Sige, go. Yes. Si Rochelle ang sasagot. So, pagbawas po ba natin o pagtanggal ng Filipino subject sa kolehiyo, mababawasan din po ba ang pagka-Pilipino nyo? So,
ito po ang point ko. Ang sinasabi po natin dito, nasa estudyante po yan. Ang pag-aaral, lalo na dinagdagan po natin siya ng K-12, nandun na po yung grade 11, grade 12 na meron tayo ngayon sa first year college and second year college na pinapatupad po natin. So, ganun po ang mangyayari. Nasa estudyante po, naniniwala po ako na hindi lang sa lingwahe natin makikita ang pagka-Pilipino po na. Tama po ba? Alright. Thank you so much, Rosel. Balik tayo sa JV. Iba-iba talaga ang opinion ng ating mga estudyante. Maghahanap pa tayo ng isa. Sino pa ang pwede mag-comment dyan? Sino ba? Ayan, si ate. Hello. What's your name? Anong, from what course? Accounting Technology. Nasaan yung mga accounting? Ayun, andito pala. So, anong comment natin sa ating issue for today? Hindi po dapat tanggalin yung wikang Filipino sa asignatura natin kasi yun yung nagre-represent sa atin bilang mga Pilipino. Kung tatanggalin natin yun, bakit tayo nagpapakabiyasa sa salitang Ingles? Hindi naman sariling atin yun. Okay, so what can you say? So manifestation siya. So sino ang gusto mag-comment mula sa magkabilang panig sa ngayon? Siguro meron kami, no? Tama po na hindi naman kinakailangan ng mga Pilipino na tayong mga scholar ng ating universidad, ang mga estudyanteng Pilipino na magpakibihasa sa salitang Ingles sapagkat mayroon naman tayong sariling wika. Tulad nga ng sinabi ko kanina, walang mali na makipagsabayan tayo sa globalisasyon. Ang mali ay makakalimutan natin kung sino at ano tayo bilang Pilipino. Okay. Yes. Malinaw na dapat yung identity raw, Hesa, kailangan na nanatili yan. Balik sa'yo, JV. Thank you, Jules and Hesa. Alam mo, marami na rin tayong natatanggap na comments sa ating social media accounts. Ito nga ay galing kay Hosanna Sosimo. Sabi niya, kung Filipino subject per se, siguro hindi na masama kung tatanggalin ito at ilipat sa dagdag na 2 taon sa basic education. Iyon ang silbi ng K-12, di ba? Ito naman, galing kay Veronica Martin. Depende sa kurso kung arts, social sciences, and the like, huwag tanggalin. Pero minsan kasi nakakatulong ang mga minor subjects like Filipino sa mga pure science, math-related courses. Patuloy lang kayo magpadala ng mga comments sa ating social media accounts. At we'll be right back dito lang sa Schoolmates! May pakialam ka! Sa mga identity ng bansa natin. Tapos dito rin po nasusukat yung pagka-Pilipino natin. Mas mahirap maunawaan ng Ingles kung ang mismong wikang Pilipino ay hindi mo lubos na nauunawaan. Hindi naman talaga siya tatanggalin eh. Ililipat lang. Bilang Pilipino, hindi siya mawawala sa atin. Parang nililipat lang. Makatulong yun para yung major natin mas lalong mapagbigyan ng pansin yung major natin. Alright, welcome back and you are still watching Schoolmates. Alright, Esa, before we proceed, let us clarify na hindi yung Filipino ang aalisin sa kolehiyo, hindi yung wika, yung asignatura lang sa kolehiyo, okay? Para malinaw sa lahat ng mga schoolmates natin na nanonood. Now, ito na yung pinaka-exciting, Hesa, kasi kanina, narinig na natin yung iba't ibang punto ng dalawang panig and even yung mga schoolmates natin dito sa audience natin sa University of Caloocan City. Pero this time, rebuttal time na. Ayan. Okay. So, it's free-flowing daw tayo, Hesa, dito. Yay. Magtanong tayo, Hesa. Yes, meron John. kasing isang online at written petition ang Pambansang Samahan sa Linguistika at Literaturang Filipino. At ayon sa kanila, 10,000 na full-time at 20,000 na part-time Filipino professors ang mawawala ng trabaho. Dahil daw to sa panukala na pag-alis ng Filipino subject sa kolehiyo. So, para sa panig na pabor alisin, ano ang reaksyon nyo dito? Aalisin yung subject o yung asignaturang Filipino sa college, pero ililipat siya sa K-12 program ng DepEd. Ibig sabihin, yung grade 11 and 12 ay magkakaroon ng subject ng Filipino. Kumbaga, doon ilalagay yung subject ng Filipino mula sa college. Kaya, ang ibig sabihin yung mga professor, faculty na maapektuhan sa memorandum na ito, ay gayon din, ililipat din sila
doon sa grade 11-12 sa senior high school ng K-12 program. So hindi talaga sila magiging jobless. Ililipat lang sila doon sa grade 11 and 12. Thank you. Okay, may point si Just Tony, no? So it doesn't mean na maging unemployed ang mga professors, kundi ililipat lang sila. Pero tingin nyo, sa hindi pabor alisin, malilipat nga ba talaga itong 10,000 and 20,000 na mga teachers sa K-12 or sa grades 11 and 12? Is that possible? Kaya ba ng CHED na ilipat ang lahat ng mga guro na ito sa elementarya at high school? Isa pa, ang pinag-uusapan natin dito ay ang Pilipino o ang asignaturang Pilipino sa tersyarya. Ibig sabihin, may mga pinag-aaralan tayo na hindi pinag-aaralan sa high school kahit ilipat pa natin ito doon. Isa pa, ang intelektualisasyon ng Pilipino o ang mas ma-develop pa ang ating Pilipino ay tungo sa mga research na ginagawa. Ito ay ginagawa sa tersyarya at hindi sa high school. Okay, yung punto naman ngayon ni Marjorie Hesa, no, tsaka para na rin sa pabor alisin, meron daw mga lessons na tinuturo sa tertiary level or sa college level in Filipino na hindi raw natin natututunan sa sekundarya. So ano ang reaksyon nyo dito? So ibig sabihin, sinasabi nila na impossible pa rin daw alisin kasi ibang level pa rin daw kapag nasa college. So, sa aspeto pong yun, meron po tayong tinatawag, yun nga po sa, nung high school po tayo, literally, we have 4 years lang po, 4 na taon lang po. So, yung dahil sa K-12 po, madadagdag po natin yung grade 11 and grade 12, which is mag-giveaway po para mapag-aralan or magbigay ng ma-enhance or sa mga remedial ng Filipino. So, may Rizal po tayo ngayon sa college, pwede po nating i-ano yun sa grade 11, grade 12. Marami po tayong panahon para ma-enhance or mahasa ang kakayahan ng isang bata. Ayan, Ginoong Tony, gusto kitang tanungin. Ano sa Filipino ang noun? Nang. Ang verb. Ang preposition. Conjunction. Interjection. Ay, ito na lang. Magbigay ka ng halimbawa ng isang tayutay. Paano yan? Hindi alam ng Ginoo sa aking kanan ang mga Filipino ng mga parts of speech na tinanong. Patunay ito na kailangan ng asignaturang Filipino sa ating kolehiyo. Sapagkat kung kanilang ipinagalaban kanina na ang Pilipino ay lubusang tinuturo sa elementarya at sekundarya, bakit hindi nila alam mismo yung mga mga Filipino ng mga English words na sinabi ko? Okay, so we are now talking about grammar na. So Yes. ang dami na mga punto kanina about educational system, ASEAN integration, tapos ngayon napunta na tayo sa grammar mismo. Pero so siguro bahagyang titigilin muna natin itong rebuttal natin dito sa stage kasi kasabay na sobrang init ang diskusyon dito, sobrang init din Init na dito. ng ating audience. So JV, kamusta ba dyan? Thank you, Jules and Hesa. Tama ka, kung mainit na mainit ang diskusyon dyan, mas ramdam na ramdam ko ang init ng tensyon dito sa audience side. Tama ba yun, UCCians? Dito, Otto, magtatanong tayo. Sino may mga comments dyan? Sino may mga comments? Ayan, ito, si ate. Hi, ate. Di ba ang gaganda ng mga taga-UCC? Okay. What's your name? Renalyn. From what course? Marketing Management 4C. Ba't di ka sigurado sa course mo? Ano ulit course mo? Marketing Management 4C. Nasaan ang marketing management? Ayan, so ano pong comment natin sa ating issue for today? About dun sa debate nila kanina, ang naobserbahan ko lang na, syempre tayo mga Pilipino, favor talaga tayo na hindi tanggalin. Makakasigurado ba tayo na mababawasan din ba yung tuition or yung dagdag units nun? Makakasigurado rin ba tayo na hindi nila dadagdagan ng panibagong subject? Okay, so mabigat yung binigay niyang punto. Thank Kasi you. Thank you. social issue na yan about financial constraints na. Ibig sabihin ba raw na kapag inalis na yung Filipino, mas makakagaan nga ba sa bulsa ng mga magulang natin para sa tuition? Yes, may masasabi ba kayo yan? Ayun na yung epekto ng pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo, na ang ibig sabihin, kung babawasan natin yung asignaturang Filipino, ay maaalis din yung mga units na maaari natin pag-aralan sa college. Meaning, ay bababa yung matrikula. Lalo na sa panahon natin ngayon na pataas ng pataas yung matrikula.
Okay, thank you so much, Tony. More questions, JV? Okay, maghanap tayo ito si Kuya. Kuya. Hi, what's your name? Joshua R. Palomares po. From what course? Financial Management 1A. Hello. Ayun. So, anong masasabi mo sa issue natin? Siyempre, para po sa akin, hindi po ako pabor na tanggalin yung asignaturang Pilipino sa curriculum ng college. Kasi, yun nga, di ba tinanong niya kanina si Kuya na kapatid. So, tinanong niya kung ano English yung tayutay. So, hindi niya ata nasagot. So, paano mo ma-enhance or paano pa malalaman kung tatanggalin mo yung asignaturang Pilipino, yung iba nga hindi pa alam yung mga English na, yung mga sa Tagalog, basta, yung kanina kasi hindi niya nasagot. Kaya parang nag-aano lang ako, ba't mo tatanggalin yung Pilipino? Okay. Tugol na dyan. Anong masasabi niyo? Kasi na-resto kanina nung grammar na tinatanong ni Rodel kanina. So, ang point na dito, na kahit college na tayo, ibig sabihin may mga points pa rin on grammar na hindi natin alam ngayon. So, talagang enumerate niya, di ba? Enumerate niya. So, ano yun, yung grammar natin? Siguro sa bagong curriculum na ito, na kung aalisin man ito, ay gagawin siguro ng ahensya natin sa edukasyon na paigtingin at pagyamanin palalo yung pagtuturo ng Filipino sa elementarya at sa sekundarya. Sa ganitong paraan, pagdating natin ng kolehiyo ay mas makakapag-focus tayo doon sa major natin, doon sa gusto nating kurso na kunin. Kung aalisin yon, di ba, mas mabibigyan tayo ng pagkakataon para pagyamanin palalo yung pag-aaral natin ng Filipino doon sa grade 11 and 12. Alright, thank you so much. Pero ito pa, may isa pang punto na kailangan natin bigyan ng paglilinaw. Yes. Kasi merong argumento rin, Hesa, na kung kaya natin alisin ang Filipino sa tertiary level, kasi tinuro na rin naman siya sa elementary hanggang high school. Yes. Ang English din naman, itinuro na rin naman sa grade school at sa high school. So, ibig sabihin ba nito, kailangan na rin natin alisin ang English sa college? So, hindi lang Filipino, kundi yung English kasi as parang well. both languages lang din naman siya. So, why not do it the same So, sa in terms English? of language, why not abolish both? Yes, kasi kumbaga Okay. parang same level lang naman. Okay. Siguro let's hear a short response from both sides. Yung about po sa English na pag-abolish, hindi po sa paglayo. Baka sabihin na naman po ng kalaban namin na lumalayo kami sa pinaka-topic namin, which is hindi naman nila naiintindihan. Ang sa amin lang naman po, sa English subject po, yung totoo ngayon, practical tayo, magpakatotoo. Sige, ano po yung constitution natin? Nakasulat sa lahat. Sagutin niyo po, nakasulat po sa anong lingwahe ang constitution natin? English. So, a-abolish po natin. A-abolishin ng Filipino. Anong lingwahe? Mandarin. Siguro mali yung mali yung pananaw natin sa bagay na yan sapagkat mayroon ding Filipino na bersyon ng ating konstitusyon. Hindi po ba? Isa pa po, ganito po yan, Hindi po kami naniniwala na, hindi po namin tanggap yung ideya na tanggalin ang asignaturang Filipino. Ang tanong ngayon is, since naturo naman na ang asignaturang Ingles sa elementarya at sekundarya, ba't hindi na lang tanggalin both? Hindi rin kami payag doon. Sapagkat naniniwala nga kami, tulad ng sinabi natin na sa globalisasyon, kinakailangan nating makisabay. Ang hindi lang natin kailangan gawin ay kalimutan kung saan ba tayo nagmula. Yes, thank you. At balikan naman natin dyan si JV. Yes. Hesa and Jules, alam mo kanina, habang nagdadebate kayo dyan, meron akong naririnig na comment dito. Ito, si Kuya. Hi, Kuya. From, what's your name? Sandy po. From what course? EB Political Science Department po. Okay, nasa ng EB Political Science. Ayan, so ano po ang ating comment sa ating issue for today? Ayan, this is a question nating comment. Para maging pantay naman, magtatanong ako mula sa negative side ng kumpunan. Ayan. Ang tanong ko ay, hindi naman talaga tinatanggal ang asignaturang Pilipino, kundi nililipat lang sa basic education. Dahil sa kadahilanan na ipasa ang K-12. Ang tanong ko, hindi po ba tayo nagiging overacting sa pagiging makabayan? Okay, para yan sa inyo, obviously. OA daw ata ang ating reaksyon.
siguro yung pinaka-pinupunto natin kung bakit doon tayo pinaka-nagbabase doon sa paglimot sa kung saan tayo nagmula, sapagkat doon nanggagaling yung diskusyon ng ating kabilang panig. Ngunit hindi tayo nagiging overacting doon sa pagiging makabayan natin. Tandaan natin na ang asignaturang ito ay hindi nagpo-focus lamang sa kung ano at saan tayo nagmula. Ang asignaturang Filipino ay malawak, makulay, at kinakailangang malaman at malinang sa bawat mag-aaral ng ating bayan. Isa pa, ang asignaturang Pilipino ay hindi lamang tumutukoy sa gramatika o ang mga baybayin ng Pilipino. Ito rin ay tumutukoy sa kultura at wika natin bilang identidad natin bilang Pilipino. Okay. Na maaari nating maiambag sa buong mundo. Okay, pero here's a follow-up question lang before we go back to JB. Sinasabi nyo kanina, we should be open to change, di ba? We should accept change. Here's a new curriculum, K-12. So does that mean na since may pagbabago, so kumbaga may contrasting dito, sinasabi naman ng ating speaker kanina mula sa audience na ililipat lang naman. So hindi ito kabawasan sa pagiging Pilipino. So anong tugon mo doon? Tama, hindi po ito kabawasan sa pagiging Pilipino. Ngunit yung pakinabang ng mga Pilipinong mag-aaral sa bansa, yung kinakailangan natin i-considera sa usapang ito, lalong-lalo na yung mga bago. Sabi nga, di ba, change is the only permanent thing in this world. Totoo po, ngunit sabi rin ni Herodotus, di ba, history repeats itself. So kung hindi natin ulit-ulitin ang history, paano na yung mga parating pang henerasyon? Paano na yung kultura natin? Okay, thank you so much. Thank you. At balikan naman natin dyan si JV. Thank you, Jules and Nessa. Di ko na patatagalin. Babasahin ko ng ibang comments dito sa ating social media accounts. This one is from Martina Cortez. Tagalog is our national language. Need din natin matutunan ito bilang pangunahing lingwahe na ating ginagamit sa pakikipag-usap natin sa ating mga kababayan. Both English and Tagalog languages are very important to us. Ito naman ay galing kay Jerome Barawidan. Hindi sapat ang pagtuturo ng Filipino sa basic education dahil hindi ito ganap na isa sa puso. At patuloy pa rin po kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating social media accounts at magbabalik pa rin po ang Schoolmates, May Pakialam Ka! I'm not in favor sa pag-abolish ng ating wika. In the first place, ano nga po ba ang ating nationality? Di ba Pilipino? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi lumingon sa sarili nating wika ay mahigit pa sa isang malansang isda. Yun lamang po. Kung tayo mga Pinoy, hindi nga natin alam kung paano gamitin ang tayutay, paano pa kaya kung ito'y mawawala na? Sabi nga nung mga nagdebate kanina, bakit ang Singapore, Korea, China, umunlad sila na gamit ang sarili nilang wika? Bakit ang Pilipinas, di pa natin kaya gawin? Alright, welcome back to our Schoolmates, Nessa and JV. Yes. Sobrang init ng discussion kanina dito sa stage. Oo, ako nga kinabahan para sa kanila. Napaka-intense talaga dito. Very passionate sila sa mga points nila. Pero sa iyo, JV, kanina, yung buong crowd, sobrang daming gusto sabihin. Jules and Nessa, natutuwa nga ako kasi akala ko ang mga kabataan ngayon, puro COC lang ang gusto. Pero ang students ng University of Caloocan City, may gustong sabihin, may pakialam. Diba? At may mga opinion sila. Diba? Kaya yan naman talaga yung dapat, di ba, Hesa? Kailangan may pakialam lahat ng mga kabataang Pinoy ngayon. Tama. And very passionate sila magsalita. Kaya naman para siyempre, wakasan na natin itong diskusyon hinggil dito sa napakainit na issue na to. Bibigyan natin ng 1 minuto ang bawat representante ng bawat grupo para sa kanilang final statement. Simulan natin para sa panel naman ng pabor na alisin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo. Stoney. Kami ay pabor sapagkat sa panahon natin ngayon na mabilis ang ragasa ng pagbabago, ang paglaganap ng kaalaman sa iba't ibang panig ng lugar at ng teknolohiya ay mararapat lamang na alamin natin, timbangin natin kung alin yung mga mahalagang bagay. Tignan natin kung alin yung mga may kaunting kahalagahan at isantabi natin, hindi kakalimutan, kundi isasantabi yung mga bagay na may kaunting halaga upang bigyang puwang yung mga bagay na lalong mahalaga.
kung titignan natin sa realidad, para lang tayong pumunta ng eskwelahan para matuto lang tayo magsaing. Magbabayad tayo ng pera, magsasayang tayo ng oras para sa bagay na pwede naman natin matutunan sa mababang level. Pero ang kolehiyo ay dapat nakatutok sa kung ano yung kurso na tinatahak natin. Sa gayon, hindi lang tayo yung makikinabang, kundi yung komunidad natin. Hindi lang tayo magbabago, kundi uunlad din tayo. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Thank you. At pakinggan naman natin sa kabila. Ano masasabi mo, Rodel? Sa aking pagsisimula, nais ko lamang sabihin na tayong lahat, bago tayo magbigay ng ating reaksyon tungkol sa isang issue, kailangan alamin natin muna kung ano ang kabuuan ng issue. Ikaw, alam mo ba ang CHED Memorandum Number 20? Ito ay hindi lang usapin ng pagtatanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ito rin ay usaping ekonomikal, sosyo-kultural at iba pa sa ating bansa. Kung tatanggalin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo, papaano na lang ang mga susunod na henerasyon? Ano ang kanilang maiaambag sa ating mundo? Banggitin ko lamang ang sinabi ko kanina, ang Malaysia, Japan, US, Korea, Indonesia, sila ay mga nakilala, hindi dahil sila ay nagsasalita ng English o kung ano-ano man pa, sapagkat nakilala sila, bilang kanilang identidad. Nakilala sila bilang Malaysia, nakilala sila bilang Indonesia. Naway ang Pilipinas ay makilala din bilang Pilipino. Nililinang at dinedevelop pa, pinagmamalaki ang ating sariling wikang Pilipino, pinag-aaralan at lubos na inuunawa. Okay, thank you so much kay Rodel. Siyempre, salamat sa dalawang panig. Pero siyempre, siguro as we end, Hesa and JV, bigyan din natin siguro yung mga schoolmates natin kung ano ba iniisip natin tungkol sa issue na to. Kanina, kung babalikan natin yung mga punto ng dalawang panig, sinasabi ng pabor alisin ang Filipino sa college na tuloy-tuloy naman kasi yung pagbabago. Diba? Kailangan maging open tayo dyan tulad na lamang nito na ililipat lamang sa K-12 itong asignatura ng Filipino. So hindi siya makakabawas sa identity o pagka-Pilipino nating mga Pilipino. Dito naman sa kabilang panig, mabigat yung linya nila na sinasabi na attach kasi talaga itong pagka-Pilipino natin doon sa Filipino. Tsaka maraming mga punto, mga lessons na hindi pa natin natututunan maging college na tayo. The point is, we should be open to all changes, especially now in 2050. The ASEAN integration already started. May mga tambagit ang panig na to na maraming mga bansa sa ASEAN region na maunlad pa rin naman kahit mas maunlad yung sarili nilang wika. So, habang patuloy na nagde-develop yung iba't ibang sektor sa ating lipunan, habang alam natin na patuloy din na nagde-develop ang wikang Filipino, sa tingin ko, hindi dapat alisin muna ang lengguwaheng Filipino, ang wikang Filipino sa kolehiyo habang na-reach na natin yung point ng development. Because actually, as I end, nakasaad kasi sa Constitution, as of now, our formal or official languages are Filipino and English until we reach the point that Filipino is really developed already. But as I observe, Filipino ay hindi pa siya ganun ka-develop. So habang hindi pa siya ganun ka-develop, hindi muna siya dapat alisin sa kolehiyo. So by Filipino, you mean yung subject, hindi yung wika? Yung wika. I mean, not yung wika, yung subject lang kasi lilipat siya sa K-12. Okay. At yun naman yung side ni Jules. At para sa akin naman, kasi lumaki ako sa States. So, hindi ako ganun masyadong marunong mag-Tagalog. So, kung alisin na lang yun, paano na ako matututo? Lalo na you're also striving to learn. Oo, habang ngayon, I'm still learning Tagalog. So, gusto ko talaga i-perfect yun. So, kung wala na talaga, wala na bang pag-asa para sa akin? Okay, di ba personal appeal mo yan? Siyempre, ganun mo kamahal yung wikang Filipino. Yes, and I'm striving and doing my best naman to learn. Ako para sa akin, kung di ko alam kung mag-agree kayo, kung tatanggalin ang Filipino, bakit hindi na lang tanggalin din ang English? Tama ba yun? Hindi, joke lang. Hindi, parang naisip ko lang, instead na tanggalin ang Filipino, bakit hindi na lang natin palawakin? Di ba yung mga natututunan natin sa Filipino subject? Di ba naisip ko lang, dapat, instead na tanggalin ang Filipino subject, palawakin na lang natin yung learning na natututunan natin sa Filipino subject. Yun lang naman. Okay, thank you so much, JV and Hesa. Ayan, sobrang dami natin mga punto na napag-usapan sa araw na ito. And with that, siyempre gusto natin pasalamatan ng ating debating teams. Thank you so much. Siyempre sa UCC School Administrators, thank you. Sa faculty members, at siyempre kasama na rin dyan ang local government ng Caloocan City. Yes, thank you so much. And of course, I'd like to thank Albert Tudok for my hair. Yes, thank you. At ang daming
natin natutunan for today. And I hope everyone will take something sa debate natin. Ating tandaan sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. At syempre, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka!